Si Giselle, cardiologist at expert siya sa electrophysiology. Ibig sabihin, sa tibok ng puso. So, mas magaling siya kaysa sa akin. Alam niya yung mabilis, mabagal, pacemaker, lahat, mga ICD, alam lahat siya yung expert. Actually, halos one of the pinaka-expert sa Pilipinas. Giselle, bati tayo. Good morning. Good morning, batch. Good morning sa followers ni na Doc Willie and Doc Lisa. Tsaka si Giselle, kukwento ko sa inyo, sa UP-PGH siya, intermed, right? Intermed siya, so nag-aral siya, hindi 10 years, 7 years lang. Nerd lang po. Oh, genius. So, Nerd. genius to. Pero kaya niya magturo kasi PGH-based ka eh. Hanggang ngayon, marami kang charity work doon. Yes. So, ang common complaint ng kababayan natin is makabog dibdib nila, hindi nila alam, stress ba sila, anxious ba? Or baka hindi na siya normal? Ano bang, how do you approach that? Hindi, tama ka, Willie. Very common yung pumupunta sa amin, ang dinadaing nila, kumakabog ang dibdib. Ang tawag, palpitation. Okay. Palpitation. And sa tingin ko, marami sa kababayan natin, alam na rin yung ibig sabihin ng palpitation. Usually, describe nila, either ibig nila sabihin mabilis yung tibok ng puso o kaya irregular yung tibok ng puso. Or malakas, sa gabi nararamdaman nila. Correct. So how do you know na kape lang yan, stress lang yan, tulog lang yan? How can you clinically? Kasi sabihin sa hindi, kwento lang. normally, dapat hindi mo nararamdaman yung kabog ng puso mo. Yun ang pagkakadesenyo ng katawan ng tao, no? Hindi nararamdaman dapat. So pag nararamdaman mo, hindi yun normal. Ngayon, tama ka naman na may mga ibang factor katulad ng kape o pag ninenervyos ka, halimbawa may anxiety. Marami sa atin naka-experience nitong anxiety noong time ng pandemic, nakakaramdam ng kabog. So, yun ang tinatawag na, kumbaga, expected na palpitation. Wala namang kailangan gawin doon. Kailangan lang sigurong bawasan yung kape or pakalmahin yung sarili, magdasal. Yun yung mga bagay na pwedeng ma-solve sa sarili. Pero meron yung mga hindi na, parang kumbaga, hindi na kaya i-handle sa pangsarili, kailangan na magpa-check up talaga. Paano mo malalaman na kailangan mo nang magpa-check up? Siyempre, kung may kasamang ibang sintomas na mas seryoso, like nahihirapan na huminga, o nagche-chest pain na, nahihilo, nawawala ng malay, hindi na magawa yung usual na activity, yun yung mga tinatawag na alarm symptoms na kailangan magpa-check up na sa doktor. Okay, so very important sinabi ni Giselle, minsan inuulit ko para maintindihan nila. So, pag marami nagko-comment palpitation daw siya, tachycardia daw siya, nakita ko maakyat. So, basta kabog lang, hindi nahihilo, hindi natutumba, nakaka-work pa, okay pa yon. Siguro, ang isa pang pwede natin na gamitin na tool para malaman kung potentially seryoso o hindi, pulse oximeter. Diba, parang nagkaroon tayo nito. Lahat ng bahay siguro halos nagkaroon ng pulse oximeter noong time ng pandemic. Paglampas ng 130, yan. At saka lalo na kung hindi siya bumababa. Pulse oximeter for the heart rate? For the heart rate, hindi for the oxygen. May heart rate. Or magbilang. Kaya ba nila magbilang? Mahirap. Kaya naman, kung merong second hand yung watch, pwede natin bilangin rin manually. Pero tingin ko mas madali yung pulse oximeter. Pulse oximeter na lang. Na may pulse rate. Or yung blood pressure, meron din. Oo, yung ibang blood pressure monitor, may pulse rate reading rin. Pag 130 or mas mataas sa 130, lalo na kung hindi siya bumababa, let's say 30 minutes na tinatry mo nang mag-relax, hindi bumababa, o kaya irregular, yung number do sa pulse oximeter, iba-iba yung lumalabas. Kunyari, 60, 90, 120, tas 85, parang hindi siya isang number lang. It's an indication hindi na yon normal. Kasi dapat more or less hindi siya nagbavari ng sobrang laki na sobrang bilis within a short period of time lang. Ikaw kasi, Giselle, ayaw mo mag-vlog eh. Kita mo, mas marami siyang alam kaysa sa akin. No? Ako, payo ko, ganun lang. Sabi niya, deep breathing lang daw payo ko. Ikaw, alam mo yung BP, nagloloko, may 60, may 90, may talon pala yun. From experience. Bakit 130 yung heart rate? Hindi ba pag 100 and above, pwede pa sa'yo 100 and above minsan? Oo, usually kasi pag yung normal na pagbilis ng puso, sa average age ng tao, hanggang 130 pwede.
Lalo Hanggang na, 130? hindi, kasi sabihin Ano, natin mas na, matanda? mas matanda, mas mababa yung peak heart rate na tinatawag or yung pinakamabilis na heart rate na naaabot. So yung 130, yun ay para sa mga 60 years old pataas. Siyempre, pag mas bata, kunyari, yung pasyente 20, edi kahit 150, 160, pwedeng normal pa yon. Pero ginawa ko na lang 130 para mas simple. Kasi siguro karamihan ng tao, hanggang ganun fitness level ang naaabot eh. Pag si Dr. Giselle Herbacio nagsabi ng 130, walang kokontra. Pag ako Hindi, nagsabi ng 130, marami magko-question. Mali yan si Doc Willie, dapat 100 lang yung heart rate. Kasi syempre sa other non-specialists, 110, 120, panic na eh. 'Di ba? Makita sa ECG, sinus tachycardia, yan na may ECG daw siya. Panic na siya. So pwede natin bigyan muna ng mga normal things na maayos nila. Takot kasi sila magpa-check up, mahal. So kape, ano bang usually doon? Tea, energy drinks, ano Coke, ba? yung Coke, may caffeine rin yon. Chocolate. Lahat ng dark. Lahat ng dark na tea. So, green tea. Soft drinks, pwede. basta dark colored. Yes. Hindi, yung Mountain Dew, hindi naman dark colored. Madami daw caffeine yun eh. So, soft drinks, mataas na rin sa caffeine. Nagpa-palpitate din sila. Pwede kung nasobrahan. At lalo na kung meron tinatawag na caffeine sensitive eh. Kumbaga, mas nagre-react sila sa caffeine. Kape. Lalo na yung mga brewed or yung mga Americano. Starbucks, Oo, gano'n. mga matapang So, yan ano lang pwede nilang orderin? O hindi naman sa bawal. Actually, yung coffee, maganda nga for the heart, di ba? Basta wag lang sobra. At saka syempre, kung meron ka ng irregular heartbeat, or alam mo nang nagre-react ka, adjust mo. Common sense. Oo, yes. Tapos, pag mabilis lang heart rate nila, ito daw, 110, 120 daw heart rate niya, kabado na siya. So, pwede yung deep breathing. Ano bang ginagawa mo as a... Pampakalma. Pampakalma. Alam ko, marami ka pang secret technique na hawak Hindi, sa leg. actually, unang-una, dapat everyone should get enough rest. Kasi kunyari, puyat ka or stressed ka, talagang mataas yung resting heart rate mo. Pero kunyari, nagkaroon ka ng parang panic attack or feeling mo nagkaka-anxiety ka, ang pwedeng pampakalma, tama yon, deep breathing. Kasi pag nag-deep breathing ka, nasi-stimulate yung pangontra sa adrenaline. Yung adrenaline po yung neurotransmitter ng katawan na nagpapabilis talaga ng tibok ng puso. Pero pag nag-deep breathing ka, naka-counteract yun para bumaba yung heart rate. At saka at the same time, nasa-stretch po yung mga organs natin like yung lungs, yung chest wall, nandun yung mga... Nai-stretch ko. Nag-deep breathing. Kasi parang nalalagyan ng hangin eh. Paghihinga malalim. So, isang antidote yon or isang paraan. So, mas maraming oxygen papasok. Not only that, not only sa mas maraming oxygen na papasok, parang nasi-stimulate talaga na pabagalin yung heartbeat. Para sympathetic. Yes. So, dapat slow, deep breathing. For how many minutes? I would say isang hinga kada 10 segundo. Tapos, pwede mo yan gawin for, let's say, 2 minutes or 5 minutes. Try mo i-clear yung mind mo. Huwag masyadong nag-worry, huwag nag-overthink. Yun yung mga measures. Pwede rin uminom ng tubig. Yan, uminom daw ng tubig. Yes, kasi yung sa acid di ba? Minsan yung acid yung nakaka-stress. Pag uminom ka ng water, na-dilute, babawasan yung acid sa tiyan. So, pag nagpa-palpitate, uminom ng tubig, pwede rin daw ba sumabay tumaas yung blood pressure pag kabadong? Yes. Yes, kasi yung blood pressure is proportional or sumusunod sa heart rate. So, the faster the heart rate, the higher the blood pressure. Pahiya ata ako doon, hindi ko alam yun. Sige, pakiulit. The higher the heart rate, tataas ang blood pressure. Alam mo, Giselle, pag ako nagbablog, kaunti lang nanonood sa akin. Uy, nakita mo yan, ang 1.4 ka. Gusto ka nila. Hello po. Alam nila kasi yung marunong mag-explain at may expertise. Trying. Tama naman at si yung mga Willie nagbobola sa PGH, talagang kasama po yan sa training po namin na mag-explain po para palinawin. Tsaka sa PGH, yung pasyente natin hindi maka-echo. Talaga pinag-iinitan natin yung physical science. Correct. At saka syempre, kung may paraan na masolusyonan siya sa bahay, why not? Why not? Para hindi ka agad kailangan tumakbo magpa-check up, di ba?
So aside from this, deep breathing, meron na ba silang magagawang mga maneuvers? Or bawal? Ano pwede? Ikaw ang expert dito. Well, merong mga secret maneuver ang mga cardiologist. Well, pwedeng uminom ng... Kung sobrang bilis yung heartbeat, minsan makakatulong yung uminom ng baso ng malamig na tubig. Cold? Cold. Okay. Cold water. Mali na yung warm ko para dito. Pag mabilis... Sa acid yung warm. Sa acid ang warm. Okay. Tapos isa pang pwedeng gawin, umire. Parang i-hold mo yung breath mo. Baliktad na naman. Kasi, di ba, bawal umure sa heart attack Kaya lang ito, iba na to palpitation in general. So, iniisip mo, baka SVT na to? Hindi. Yung pag-ire kasi... Kahit hindi siya supraventricular tachycardia, okay na to. Basta tachycardia lang. Makakabagal rin siya. So pero lalo na pag yung sinasabi ni Doc Willie na supraventricular tachycardia, siya po yung isa sa pinaka-common na cause ng palpitation na nagtatagal. Ibig sabihin yung ayaw bumagal talaga forever 150, 160. Gusto mong biglang patigilin yung 150, 160 na yun, pwede ka umire. Minsan, hindi naman parate po. Minsan so, it will work. konting ire, deep breathing, tapos inom ng malamig na malamig. Cold water. Ano nangyayari sa parasympathetic? Nasi-stimulate yung pangontra sa adrenaline. Kaya, either kung, in general, basta mapapabagal niya yung heartbeat. Whether it be kung supraventricular tachycardia or yung usual lang na pagbilis, which is sinus tachycardia. Habang kinakausap kayo ni Dr. Herbacio, yung utak niya naka-algorithm na pag tachycardia ka, SVT ka, hindi siya magkakamali. What about yung mga hugas ng mukha ng malamig? Or yung carotid massage? Well, I think yung carotid massage, medyo tricky yun. Wag muna yun. Kasi may precautions na kailangan i-take, which is kailangan medyo may information tayo na walang bara doon baka delikado. Delikado, baka may ma-dislodge tayong bara doon. Okay. Kaya sa tingin ko sa ER yon yung carotid kanya-kanyang massage. technique. Pero sa yung iba hilamos, sa hilamos pwede. actually yung carotid sinus massage, let's say na-try na yun sa'yo ng doktor mo, ibig sabihin na test niya na walang bara, baka yun, pwede mo nang gawin on your own. Pero pag first time, unless meron kayong kakayanan na i-auscultate o pakinggan yung sa carotid arteries. So, pinapakinggan pa. Maraming nanonood sa ating doctors din. Oo. So, pag di specialist, auscultate, walang brewy, then, na-carotid ultrasound, pwede yung carotid massage. Ilang seconds usually? Mga 10 to 20 seconds. Parang Gano'ng kalakas? Hindi. First, i-describe muna natin na i-auscultate. Okay. Check mo na walang parang murmur or brewy doon. Yun yung senyales na may bara. Tapos pag na-check mo na wala, tapos i-massage mo, mga 10 to 20 seconds dito sa angle of the jaw. Kung nasan yung pulso, you hold pressure for mga 20 seconds. Gano'n ka diin? Firm. Pero wag rin naman sobrang diin. Ayaw mo naman totally ma-occlude yung blood flow to the brain. And never sabay. Bawal sabay na i-massage. So, babagal siya? Babagal siya. Kung effective, babagal siya. Kahit tachycardia or SVT o anumang atrial tachycardia, whatever? Pag SVT, ito mas advanced na po ito. Pag SVT, mata-terminate siya, titigil siya, bigla siyang babalik sa normal. Pero yung ibang klase like yung sinus tachycardia or atrial tachycardia, babagal sandali and then bibilis ulit. Temporary lang yung effect niya. Masarap pakinggan yung malalalim niya na pinag-aaralan natin dati. Sige nga, explain mo nga lahat. Yung mga MAT, atrial fibrillation, ba? Yung iba babagal. Yung sinabi kasing supraventricular tachycardia, siya yung most common na fast heartbeat sa adults, na regular. So, pagka yung supraventricular tachycardia na sinasabi, the carotid sinus massage will actually terminate or mapapatigil niya yung SVT. Pero all others meaning atrial fibrillation, atrial tachycardia, sinus tachycardia, temporary lang po ang effect ng carotid sinus massage. May so tulong babagal din. Well,
Temporary lang. Temporary. Pinaka-helpful siya talaga sa SVT. Pero kung marami, di ba may nakikita tayo sa PGH na SVT. kawawang-kawawa, walang pera, nakahiga na lang yung babae, nanginginig. SVT for 30 minutes, 1 hour, halos wala ng blood pressure, di ba? Namumutla na. So, pwede ma-terminate, di ba? Pwedeng ma-terminate yung ganon. Pero syempre, pag nadala ka na sa ER at ganon yung sitwasyon, ika-cardiovert na yun. Kukuryentehin na po yun para bumalik sa normal. Expertise ni Giselle, tagalagay ng pacemaker at iba pa. Ano nga tawag sa Tagalog? Defibrillator. doon? Ay, alin? Ablation? Yung sa EPS, meron bang tawag? Kami po yung electrician ng puso. Electrician, naglalagay ng mga wire. Mamaya nga may gagawin siya after this eh. So, yun ang mga possibility. How about yung coughing? Yes. Diba? Anything. Common yun, diba? Yes. Iubo mo na lang na co-convert. So, anything na parang iiri ka kasama na doon yung pag-ubo. Wala Minsan. naman danger pag SVT, ginalaw to, tapos hihinto yung heartbeat? Walang gano'n. Ay, hindi. Hindi naman Wala. siya hihinto na Never permanent. masi-zero, Hindi, diba? wala. Walang gano'n. Ang risk lang niya talaga is kung may nakabara, tas ma-dislodge. Wala yung bradycardia na Na namamatay na dahil doon. Wala. Okay. Walang ganun. So, pag yun na ang palpitation, may nararamdaman na-explain na natin lahat, napunta na sa'yo, kasi kahit cardiologist sa'yo, i-refer, ano muna ang gamot, opera, anong stepwise ginagawa mo sa akin? Anong test? Well, of course, first of all, inaalam muna natin bakit nagkaroon ng ganon na klase ng fast heartbeat. So, gagawa tayo ng blood test, gagawa tayo ng ECG, gagawa din tayo ng 24-hour ECG, and then meron isang test na medyo mas specialized na, pero hindi na rin naman ganon kabihira, 2D echo. Yung 2D echo po ay ultrasound ng puso. Makikita doon kung malakas yung puso, mahina, may diferensya ba sa paggalaw, diferensya sa mga valvula. And karamihan po ng ordinary SVT, normal po yung 2D echo Ibig sabihin, talagang electrical lang yung problem. Walang problem doon sa kaha ng puso. So, kung makita natin na ganun nga, wala namang problem doon sa mismong structure ng puso, dalawa po yung option natin. Yung isang option is gamutin, bibigyan ng gamot. Ang effect ng gamot, parang patatahimikan niya yung fast heartbeat. So, para sa anong fast heartbeat tong gamot? SVT. SVT tayo, SVT. SVT. So, pag SVT, ano ang... turuan mo na kaming mga non-EPS. Pag SVT... Ano bang bagong algorithm? Pag SVT, ang first line pa rin po ay beta blocker or calcium blocker. Example po ng beta blocker ay metoprolol or bisoprolol. Yun po, marami na pong generic yun na available. Ang dose ay? For metoprolol, mas maganda yung succinate, which is yung long-acting. Anong so, brand? pwedeng Sabi mo yung brand? Cardiocel OD or Cardiocel? OD or Betazoc. Yung dalawa lang mas maganda. Yun para yung mga sa'yo. succinate. Yun, Bakit mas maganda yung metoprolol, succinate? Kasi kaysa long-acting. So, good for 24 hours or more siya. Betazoc Or Cardiocel Hindi tayo OD. nag-advertise kasi alam niya ano mas maganda. Yung iba kasi, ano yun, tartrate. Yung tartrate, metoprolol tartrate, short-acting yun. So hindi ka protected. Mas pang emergency lang siya. Ay, Hindi binibili siya... kong Betaloc. Kamag-anak niya, Tartrate yun pinsan siya ni Betazoc. Yung Betaloc yung short-acting Short brand acting. niya. So mas maganda yun. So dose is 50 twice a day o Pag yung short-acting, metoprolol tartrate, 50 milligrams twice a day. Pag succinate, 100 OD. Or 47.5 OD. Nakukuha na doon o nag-step up ka sa mas matatapang na gamot? Actually, marami naman nakukuha na doon. However, pag hindi nakuha doon, meron pang iba yung verapamil or diltiazem, mga calcium channel blocker naman po yun. Yung verapamil is 40 milligrams, 2 to 3 times a day. And yung diltiazem is 30 milligrams, 2 to 3 times a day. However, sa mga government hospital po, meron na rin facility for yung tinatawag na catheter ablation. Yun ang mas maganda, catheter ablation. Yun yung parang potentially cure. Hindi lang yung pinapatahimik, kundi talagang sinusunog yung pinanggagalingan ng fast heartbeat. Yun ang ginagawa mo? Yes. So, meron po niyan sa Philippine General Hospital at sa Philippine Heart Center. And, mura, libre? for charity patient, libre.
Ikaw gumagawa? Yes, kami yung gumagawa. Meron na siya daw pong... gumagawa. Yes po. Pag sa St. Luke's Global, sa Maddox, malaki ang ano. Oo, pag sa PGH... Sabihin mo, nanood kayo dito na God's will, nakita nyo. Sabi nga bakit magaling daw ang guest ko ngayon? Oh, wow. Thank you po. Ibig mo sabihin, hindi magaling pag ako lang. Ito talaga itong mga followers natin. Mabilis lumipat Nilalambing ka lang. Amlodipine, walang effect sa heartbeat. Oo. Yung calcium blocker po kasi may 3 klase. Isang klase lang po yung effective. Amlodipine hindi kasama dun sa ginagamit for supraventricular tachycardia or atrial fibrillation. Pang high blood po yun. Pang high blood lang siya. May nagko-comment, propranolol daw siya. Yes. Well, propranolol, pwede rin naman. Kaya lang ang propranolol kasi marami pa siyang ibang effect bukod sa heart. For example, may effect rin siya sa lungs at saka sa blood vessels. More pang thyroid. Hindi, meron rin ibang arrhythmia like long QT na pwedeng propranolol. Pero for SVT po, mas maganda po talaga yung metoprolol at saka bisoprolol. Pag binanatan tayo ng long QT, pati cardiology sa sakit na ulo. So pag meron kayong di alam na mahirap gamutin, lalo na ang dadalin talaga sa iyo na electrophysiologist, cardiologist, na yung nag-collapse. Mainly, syempre, iba na yun loss of consciousness, yun ang alarm signs na yun. Yes. So, mga alarm signs are blackout, o kaya kung nag-heart failure, nahirapan na huminga, o kaya kung sumasakit na yung dibdib, or yung hindi nagre-respond sa gamot. Anemia, low potassium. Yes, those can be yung tinatawag namin na contributory factors, nakakadagdag. Pero hindi siya usually ang main cause in majority of cases. In some cases, yes. Last question, nebivolol. Pwede rin yung nebivolol. Coralan. It's one of the newest beta blockers. Coralan Ang Coralan is ivabradine. It's a blocker of the normal yung normal may normal pacemaker kasi yung puso. Yun yung tinatawag na sinus node. So, nakakabagal po siya ng, for example, sinus tachycardia. Pero hindi siya ginagamit for SVT or for atrial fibrillation, atrial tachycardia. Hindi tayo matatapos dito. Kaya nga. Binibigyan ka ng test Lahat na carvedilol. Last na lang, carvedilol. Carvedilol, mas akma po siya for heart failure. Kasi meron siyang konting alpha blockade, which is yung sa peripheral arteries po. So, ang role niya is stronger for heart failure. Pero pwede rin naman kung yun lang yung available. It's just that meron certain beta blockers na mas talagang kumbaga bagay pang SVT. Magbabalik kami, pag-usapan natin heart failure.